Ride out tayo ng 4:30. Meron tayong ride. This is a 148-kilometer ride. We are going to Aguila Base. Matadaanan natin ang Boy Scout of the Philippines Monument. Let's go! Medyo foggy ngayong morning na to. At palabas pa lang tayo ng subdivision. Saktong 4:30 tayo nag-ride out. Ayan, hindi pala foggy. Meron pala lang maagang nagsisiga dito. Ayun kung kita nyo yung usok. 2 minutes before 5 AM. Ito na tayo sa Emilio Aguinaldo Highway. Kakalagpas lang natin sa intersection ng SM Dasma at Robinson. Tapos na rin natin yung mga ahon sa Governor's Drive from bahay hanggang dito. Next, sa papuntang Daang Hari. Doon tayo dadaan papuntang Muntinlupa. Dito tayo sa may Imus. Bali yung aking steel na bottle cage. Nag-i-squeak siya. Naiinis ako dahil nag-i-squeak siya eh. Nakaka-irita kapag nagra-ride. So gagawin natin, meron ako ditong strap para to sa tail light. Lagay ko muna dito para lang naka-press siya tapos di siya nag-iingay. Akala ko bottom bracket na naman eh. So kabit ko muna. Ayan, hopefully ma-fix siya temporarily nito para hindi na siya nag-i-squeak. Medyo malayo-layo pa tayo. Time right now is 5:35 AM. Saktong-sakto lang dahil normally nga 2 hours ko kinukuha mula bahay hanggang Alabang. Next stop natin, target ko is doon na sa meet-up place. I-meet natin si Neil. Siya ang kasama natin sa ride na to. Meet-up place natin ay malapit sa may Robinson's Galleria South. Let's go! Ika na tayo sa Muntinlupa by 6:24 AM at dito sa intersection. Malapit na tayo sa meet-up place. Saan natin kikitain si Neil. Ito na tayo. Sige lang. Hindi ko na-charge yung patay wala ng battery. Di ba 2 buwan walang ride? Dito na tayo sa 7-Eleven. Bumibili lang si Neil. Parating tayo dito 6:39 AM. So 2 hours and 9 minutes. Ito yung bagong bike ni Neil. Kasama natin sila. Kala ko kasama natin gago. Time check. 6:57 AM. Kasama namin ni Neil. Nandito ko sa unahan. At tayo ay papunta na sa Los Baños. First stop natin ay sa Picard. May banayad na ahon. Sunod ay Jamboree. Yun, mas matarik yun. At may 2 sigo tayong madadaanan doon. From there, banayad natin aahonin hanggang marating natin yung Monument of Boy Scout of the Philippines. Bago tayo dumiretso papunta sa start ng ahon pakakyat ng Aguila Base. This is not the first time na makakit natin yung Aguila Base. Meron tayong ride kasama natin si Bri at saka si Butch before. Naka-MTV pa ako noon. Ito rin yung naging ruta namin pakakyat ng Aguila Base. Back then, as far as I remember, merong entrance na 30 pesos tapos mag-iiwan ng ID. Isang ID lang kahit grupo kayo. Ayan, nandito na tayo sa Robinson's Galleria South. At si Neil. Pakarbota. Okay nyo rin Miss Road ng kaya ko. Oo, dyan ako dadaan mamaya. Pauwi. Bakit ang Dasma? Hindi ko na lang naturuan yun nga. Ang dilim eh. Time check. Saktong 8 AM. Nandito na tayo sa SM Calamba. So dito sa SM Calamba, merong intersection. Itong intersection, papasukin natin yan tapos kakaliwa tayo. Malaman mong nasa SM Calamba ka na pag nakita mo tong Astrotel. Ang moving time natin ay 2:52 AM. Ay, AM. 2:52. So 2 hours and 52 minutes. Kaya papasok tayo dito. Up, yeah. And then kanan, dun sa kabilang intersection. Malapit-lapit naman na tayo. Next stop natin dito ay doon na sa parang City Hall o Municipal Hall ng Los Baños. Kanan. Alright, ganda ng panahon. Tamang-tama lang sa ride natin. Meron na tayong view dito ng Mount Makiling. Pero medyo mahihayin yata siya ngayon. Natatakpan siya ng mga ulap. Ito may papakita ko sa inyo. Sa kanan, makikita niyo yung pinakamataas na ahon dito sa kalsadang to. Ayan. Nakit na natin yan once. Papunta yan sa Naruto Statue. Hindi siya museum, pero Naruto Statue House. Parang ganon. Mapapanood niyo yan sa ating YouTube channel. Normally, traffic dito. Pero dahil it's 8:18 AM pa lang, maluwag-luwag ka. Maganda naman ang kalsada dito. Yung problema lang sa traffic talaga. Dahil maaga-aga pa, hopefully makauwi tayo mga 1 or 2 PM. Wala dito yung famous na Los Baños na dito. Eto na, sure na. Kanan. Ayan.
Dito, no? 8:35 AM. Dito na tayo. It's 5% gradient kaagad. Walang ya. So, distance covered ko is 71 kilometers. Ang ating moving time ay 3 hours and 20 minutes. So mga 1 hour, 1 hour natin kinuha mula doon sa pinagpahingahan natin sa meet up place which is sa San Pedro hanggang makarating dito. Galing no? Saktong 2 hours tayo nakarating doon. Saktong 1 hour naman tayo nakarating dito. Ayan, kung makikita nyo, nalaman yung nasa tamang lugar kayo pag nakita nyo itong Bureau of Fire Protection. So banayad lang naman itong pahon. Maabot hanggang 8% hanggang sa makarating tayo doon sa pinaka recovery after natin malagpasan yung Picard. Current gear natin nasa maliit sa harapan, second to the last dun sa likod. Ito yung Picard DOST. Yung meaning mababasa nyo dito sa gilid. Philippine Council for Agriculture. Ay, hindi ko na mabasa. Wala yung ibang letters. Nawala yung ibang letters. Yun, research and development. Ano masasabi mo, pre? Still is real ba? Still is real, pare. Ang bigat. Hello. Kakalagpas lang natin sa Picard and dun sa recovery. Ngayon, ito na yung unang ahon bago natin i-approach yung recovery before yung descent at ascent paakyat ng Jamboree Road. I'm not sure if this is already Jamboree Road pero ito yung unang ahon. It's averaging 11% na ngayon, 12% gradient, 13. Ayan, 13.5 maximum. Maiksi lang siya pero kailangan mo pa rin tiyagain. Morning. Lalim pala mga lusong dito, boss. Hindi, ito lang naman. Pero ayan, ahon na yan. Dito rin kayo bababa mamaya. Sa kabila na, oh. Doon na. Let's go! Ah! Under gear sayang. Mapit ka. Minibito ka pa, no? Mahaba-haba to, pre. Hi, dogs. Wala mo may tindahan doon. Doon sa pinakataas. Doon tayo doon. Meron. Hindi, wala. Baka bukas. Hindi pa ako nakakarating sa bitukang manok. Pero sabi nga nila, parang ito yung anak ng bitukan ng manok. Max gear na tayo. Currently at 11% gradient. There's a view. Anong lake yan? Laguna Lake? Taal! Kaya mo yan, Neil! Still is real! We are at 15% gradient. 16%. Time check, 9:11. Pagkatapos naming ahunin yung ahon na yun dito sa Jamboree Road, pahinga kami ng ilang minuto para makabawi-bawi muna ng lakas bago dumiretso. From here, banayad na ahon na lang naman. Currently, nasa 4% gradient tayo and then dalawang siko. Tapos, approaching na tayo sa Boy Scout of the Philippines Monument. So, more likely nasa 4 hanggang 6% gradient pero banayad lang siya. Hindi katulad kanina na talagang matarik. Morning! Ngayon tayo sa kanan. Ayan, may tindahan, pre. Diyan na ba yung Boy Scouts mo? Hindi pa, doon pa. Doon na tayo? Hindi na doon. Meron. Hindi ko lang sure kung bukas. Hala, alas ba ito? Diretso? Ah, sige. 250 meters na lang naman eh. Sarado. $9:31. Bumalik tayo dito sa tindahan kasi pagdating namin dun sa Boy Scout of the Philippines Monument, sarado yung tindahan. So bumalik muna kami dito para mag-refill dahil pag dumiretso kami sa Aguila Base, dun pa sa tuktok yung tindahan dun normally. So pahinga tayo dito. Water refill. Tapos meron ding saging dun si ate. Pwedeng kumain ng saging. Since 9:31 na, most likely baka nandun na tayo sa taas ng 10:30, 11, mga ganun. Aguila Base? 11. No? Kuya, saan yung papuntang Aguila Base? Makiling. Ayun, kanan tayo dyan. Forestry and Natural Resources. Ayan, nakikita ko na yung guard. Currently, nasa 10% din yung gradient na inaakit natin bago tayo makarating doon sa pinaka-start ng Aguila Base Trail. Sana pwede umakyat. May times kasi nasarado eh, hindi sila nagpapakyat. Yun, so register muna tayo.
Nag-iwan kami ng isang ID lang. Sinil na nag-iwan. 30 pesos pa rin yung entrance. Time check, 10:17 AM. Currently nasa 6 to 8% ng gradient. Normally doon lang naman naglalaro yung gradient dito. Pero di ko sure. May mga siko din kasi na talagang maiksi, no? Yung parang likong-liko ang taas ng gradient kapag dadaanan. Magandang training ground to kapag long ride na may ahon. Sana hindi ganun kadulas yung dadaanan natin. Maganda lang yung panahon kasi makulimlim. So from first station, di ko alam kung hanggang 26 station yata to, hanggang sa pinaka-Agila base. Let's see later. So currently we started at 79 kilometers. Yan na yung total distance ko mula bahay hanggang dito. And moving time is 4 hours. Currently at 7.7% gradient. Takpong 5-5. Station 2. Dito merong view ng Taal Lake. And dito tayo sa Station 3. Ito yung mga siko. Ayan. Pero mga susunod na siko natin dito, hindi na ganito ka Station 4, 992 meters before Station 5. From here, may mga debris pa ng bagyo. Dito na tayo sa Station 5. Dito yun, siko. Station 5 to Station 6 is 371 meters. Ahon na to, Neil. Station 6, 429 meters from here to Station 7. It's kind of raining. Let's wait for Neil here. Look at the fog. Is it Canton, te? Oo. Ayun lang ba? Adobo po. Adobo na lang sa'yo? Oo. Ilan po pa? Dalawa. Back on saddle at 11:48 PM. Na break na rin kami. Doon na rin kami nag-lunch para dire-diretso pag-akyat. Tapos konting pahinga. Baka inom na lang ng buko sa taas. Baba na kami. Mali, nalagpasan na rin natin yung isang station. We're approaching to another station. Ayan, ito na. Itong sunod na station ay yung entrance papuntang Mud Spring. Nasa siguro 6 kilometers, 3 kilometers na lang. Ayan, Station 8. Station 10 to 11 is 847 meters. Hindi masyado nakita. Patak ng ulan yung lens. Pumudulas pre. Una ka. Nabot na kami ng ulan. Pero malapit na. I think ito na yung huling siko. Packet na to sa Agila base if I'm not mistaken. Nakaka 84 kilometers na ako. And currently nasa 9% yung gradient. Hindi naman masyadong ramdam yung patak ng ulan pero basang-basa na ako. Good thing hindi ganun kalamig. Ayan, tama. Ito na nga. Ito na yung Agila base. O, diba? Medyo madulas nga lang yung kalsada. Well, mostly yung kalsada may mga lumot na dahil din sa mga dahon siguro. So, hanggang Station 11 lang. Tapos, next na punta ko dito, kailangan hanggang dito sa dulo para makuha daw yung Strava record. Parang ganun. Itong packet na yan, yung trail. Packet sa bundok. So, dahil nandito na tayo, yes, I made it here. Station 11. Hintayin natin si Neil. Doon, hanggang doon. Oo nga, para makuha mo yung Strava. Alright. Let's go. It's 12:49. Pababa na tayo. Bali kumain lang kami ng buko, konting pahinga. Tapos meron mga lumpiang toge doon o lumpiang gulay, tsaka turon. Meron din mga cup noodles na pwedeng paluto o lagyan ng mainit na tubig. Ayun lang, medyo tumigil-tigil yung ulan dahil lumakas kanina. Kaya ngayon na kami bumaba. Pero all in all, this ride is amazing. Medyo dahan-dahan lang tayo ng pababa. If you want to watch yung full length video and uncut mula doon sa Agila base hanggang sa baba sa may registration, I have a video for that. Check it out. Lalagay ko yung link sa baba para mapanood ninyo. I think we're good. So, baba muna tayo. Ay. Station 4 na. Silong tayo sa may registration.
Mula sa Aguila Base hanggang registration ay umuulan. Since basa na rin naman kami ay tinuloy-tuloy na namin. Pagdating sa highway ng Los Baños to Calamba ay naambon pa rin. Madungis na ako dito dahil wala akong fender. Marami akong talsik ng lupa o buhangin sa likuran kaya nag-stop kami saglit sa isang gasolinahan para magpunas. Sa Kabuyaw ay nag-quick break kami bago baybayin ng Santa Rosa. Maluwag ang kalsada ng Santa Rosa hanggang makarating kami ng Binyan. Pagdagpas ng Walter Mart Carmona ay naghiwalay na kami ni Neil. Siya pa San Pedro at ako naman ay aahon ng Carmona papaliparan Dasma. Sulit naman ang ahon dahil maulap at wala masyadong sasakyan. Hanggang makarating ako ng Dasma, Palapala. Dito ay may moderate na traffic pero nakakalusot pa rin naman. Nawala na sa isip ko ang oras pero safe naman nakauwi ng hapon. Ang ganda ng Aguila Base kaya ang sarap balik-balikan. Bukod doon, masarap din gawing training ground ang ahon paakyat. Sigurado babalik-balik ako dito. Ikaw ba, nakarating ka na ba dito? Kung hindi pa, try mo na. Ayos din ang solo o kahit group ride paahon doon. O siya, hanggang dito na lang ang ride na to. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na ride. See you on the next vlog. Ride safe at ingat.